ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagbuo ng pamilya ang isa sa mga nakakasabik na parte ng buhay ng tao. Dahil lahat ay kailangang simulan sa umpisa kung saan ay kasama mo ang kabiyak mo sa buhay. Ang sulat na ating babasahin ngayon ay pinadala ng ating kabarangay na si Aika. Isang magalang na manugang at mapagmahal na asawa. Isang babaeng umasa na magsisimula sila ng kanyang asawa, kung saan silang dalawa lang ang magkasama. Pero dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari ay may mga planong hindi kaagad nasunod. Kinailangan nilang tumira pansamantala sa bahay ng mami ng kanyang asawa. Maayos naman sa umpisa ang pakikisama niya sa pamilya nito. Pero para kay Aika, iba pa rin ang nakabukod silang mag-asawa. Dumating naman ang oras na nagawa nilang bumukod ng bahay pero nandun pa rin ang pakiramdam na para bang nakatali pa rin sila sa pamilya nito. Paano nga ba makukumbinsi ni Aika ang asawa niya na mag-focus ito sa kanilang pamilya? May mali nga ba sa gusto niyang mangyari para sa kanilang pamilya? Masyado na nga ba siyang nagiging makasarili? Gusto mo na bang malaman kung bakit mas pinili ni Aika na bumukod silang mag-asawa ng bahay? Handa ka na bang mainis at maiyak sa kwento ng buhay niya? Minsan ba ay nakasamaan mo na rin ang loob ang pamilya ng kapareha mo? Nagawa mo bang makipag-ayos sa kanya? Si Aika kaya? Paano niya pinili ang desisyon na gagawin niya para sa kanyang sariling pamilya? Malalaman natin ang landas na pinili niya dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Matagal ko ng pangarap noon na magkaroon ng sariling bahay kung saan ay makakasama ko ang pamilya ko. Yung pamilya ko na nagsimula at nabuo ng dahil sa wagas na pagmamahalan. Pero hindi naging madali para sa akin bago ko natupad ang pangarap na yon. Napakarami ko ring pinagdaan ng pagsubok para lamang masabi ko na tuluyan na kaming naging masaya ng pamilya ko. Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Aika, 37 years old at nakatira dito sa Cavite. Ang pakikinig sa radyo ang halos araw-araw na libangan ko dito sa bahay. Lalo na kapag wala akong ibang kasama. At kailanman ay hindi naalis sa inyong istasyon na Barangay LS 97.1 ang radyo namin. Pinaka-paborito ko rin ang programa ninyo na Barangay Love Stories. Dahil palaging may life lesson na naiiwan ng bawat istorya na inyong iniere. At sana'y makapag-iwan din ng aral sa ating mga tagapakinig ang kwentong ito ng buhay ko. Nakilala ko ang first boyfriend ko si Ponzi sa isang church service. Maraming taon na ang nakalipas. Sa unang beses pa lamang na nagkwentuhan kami ay magaan ang loob ko sa kanya. Kaya nga nasundan pa ang araw na nagkita at nagkasama kami. Nauwi yon sa ligawan, nasundan ng ilang taon na relasyon. At nauwi sa planong pagpapakasal, Papa Dudut. Naayos mo na bang listahan para sa invitation card na ipapaprint natin, mahal? Oo, ayos na yun. Na-double check ko na rin kagabi yung listahan. Sige, isasabay ko na sa pag-send ng email mamaya dun sa supplier na nakuha natin. Okay.
Mahal, tumawag nga pala yung pinsan ko. Nagre-request siya na kung pwede raw tayo magdagdag ng vegetable dishes sa menu natin sa reception. Vegetarian kasi siya. Walang problema. May mga seafood din naman akong pinalagay sa menu para sa reception natin. Hindi rin kasi siya kumakain ng seafood. 100% vegetarian kasi siya eh. Ganun ba? May iba kasi akong kilala na vegetarian pero kumakain pa rin ng seafood. Pero ako nang bahala na magpadagdag ng vegetable dishes sa menu natin. Thank you, mahal ko. Wala yon. Iilan lang naman ang bisita sa kasal natin. Kaya gusto ko na ma-enjoy nilang espesyal na araw sa buhay natin. Ay, thank you talaga kasi palagi mong pinagbibigyan ng lahat ng request ko. Nag-give and take lang naman tayo kasi pati ikaw, pinagbibigyan mo rin naman ng mga request ko. Kagaya nung kunin nating ring bearer at flower girl yung dalawang pamangkin ko. Tapos pumayag ka rin na isama natin sa bridesmaids yung dalawang pinsan ko. Kilala ko naman sila, kaya ayos lang din sa akin. Oh, magmerienda muna kayo. Nagluto ako ng ginataang bilo-bilo para sa inyo. Ilalagay ko na tong tray ng pagkain dito sa lamesa at kumuha na lang kayo, ha? Ayan, sakto. Kasi nagugutom na rin ako sa ginagawa naming pag-aayos dito para sa kasal, Mami. Kaya nga naisipan ko na magluto ng paborito mong merienda. Thank you po, tita. Anong tita? Sabi ko naman sa'yo na mami na rin ang itawag mo sa akin. Sige po. Mami. Kukuha na po ako nitong mangkok ng ginataang bilo-bilo at nagugutom na talaga ako. Sige lang, Ponsi. May mga kailangan pa ba kayong asikasuhin o idagdag para sa kasal nyo? Halos kumpleto na rin po lahat. Hindi rin naman po kasi sobrang daming iimbitahan namin sa kasal kaya kaunti lang din ang dapat na asikasuhin. Maganda nga yung ganyan na pamilya at ilang kamag-anak at kaibigan lang ang invited. Para hindi na rin kayo masyadong mapagod sa pag-aasikaso ng lahat. Ay, ano palang balak nyo pagkatapos ng araw ng kasal nyo? Ang ibig kong sabihin, saan nyo balak na magstay habang hindi pa pwedeng tirhan ng bahay nyo? Napag-usapan na po namin ni Ponsi ang tungkol dyan. Uupa po muna kami ng apartment para sa aming dalawa. Tama po si Aika, Mami. May nakita na rin po ako na apartment na malapit lang din sa opisina ko. Mangungupahan pa kayo? Opo, pero yung mura at maliit na apartment lang po ang balak naming upahan pansamantala. Para rin po makatipid kami kahit paano sa gastos. Kung nagtitipid pala kayo, bakit hindi na lang muna kayo dito tumira sa bahay natin? Mas makakatipid kayo kaysa umupa pa kayo ng apartment. Tapos kapag naayos na yung bahay na pinapagawa nyo, saka kayo lumipat doon. Pwede naman po pero ang napag-usapan po kasi namin ni Ponsi, uupa na lang muna kami ng apartment para hindi kami sumiksik dito sa inyo. Ay malaki tong bahay namin kaya wala kang dapat alalahanin. Wala rin namang ibang gagamit ng kwarto ni Ponsi kapag umalis siya, kaya dumito na lang muna kayo. Kesa magbayad kayo ng pang-upa sa apartment, idagdag nyo na lang yung pambayad dun sa pinapaayos nyong bahay. Alam mo, mahal, tama si Mami. Dito na lang muna tayo sa bahay namin pagkatapos ng kasal natin. Magre-resign ka na rin naman sa trabaho mo, di ba? Oo. Sakto. Hindi ka maboboard dito sa bahay kasi makakasama mo si Mami at ang mga kapatid ko kapag nasa trabaho na ako. Ano, ayos lang ba sa'yo? Sige, ayos lang. Walang problema sa akin, mahal. Papadudot ilang buwan ding nanligaw noon sa akin si Ponsi. Siya pa nga nagsabi na gusto niyang makilala ang mga magulang ko na noon ay nakatira sa Bulacan. Taga Bulacan kasi talaga ako at sa Cavite lang ako na-assign na magtrabaho. Kaya doon na rin ako halos tumira. Nang dalhin ko siya noon sa Bulacan at pinakilala sa mga magulang ko bilang manliligaw ko, kagad siyang nagustuhan ng mga ito. Natuwa sila kasi pala kwento daw si Ponsi at napaka-komportable nilang kausap ito. Pagkalipas ng isang linggo pagkatapos ko siyang ipakilala sa mga magulang ko ay sinagot ko na rin si Ponsi, Papadudot. Ang pakikipagrelasyon kay Ponsi ang desisyon na kahit kailan ay hindi ko pinagsisihan. Wala kasi siyang ibang pinaramdam sa akin kung hindi puro pagmamahalang. Ang dami niya na ring naging plano noon para sa future namin. Sa first anniversary nga namin, nagulat ako sa naging regalo niya sa akin. Kumuha na pala siya ng bahay na hinuhulugan para sa aming dalawa. Halos maiyak ako noong gabi na yon kasi pakiramdam ko. Parang nananaginip lamang ako
At ilang buwan ang lumipas, nagplano na rin kami na magpakasal. Dahil hindi pa maayos ang bahay namin noon ay tumira muna kami sa bahay ng mami ni Ponsi kasama ang kapatid niya, Papa Dudut. Ayan, malapit nang maluto tong piniprito kong itlog. Ang bango naman ng niluluto ng asawa ko. Anong mabango rito? Pritong itlog lang to. Hindi pala yan yung mabangong naaamoy ko. Ikaw pala yun, kaya pala lalo ako nagugutom. Paamoy nga ulit ako sa asawa ko. Mahal, tigilan mo nga yung pag-amoy na ginagawa mo sa leeg ko. Baka umuwi na si Mami at makita niya tayo. Ano naman kung makita tayo ni Mami? Mag-asawa naman tayo eh. Mahal, nakakahiya pa rin. Tsaka amoy pawis na ako kasi ang dami kong niluto para sa almusal natin. Ang aga mo ngang nagising, mahal. Hindi na kita na malayang umalis sa tabi ko. Naghihilig ka pa kasi kanina nung magising ako. Tapos ayan, nakapagluto na ako ng tosino, sinangag at itong mga sunny side up egg. Teka, ilalagay ko lang tong luto ng itlog sa plato. Napakasipag naman talaga ng mahal ko. Pero nahirapan ka bang makatulog dahil sa paghilig ko? Hindi ka naman malakas sumilik, mahal. Huwag ka mag-alala. Akala ko napupuyat kita dahil sa lakas ng hilig ko eh. May oras na nagigising ako sa madaling araw pero nakakatulog din naman ako kagad. Kapag gano'n na nagigising ka ng dahil sa hilig ko, tapikin mo lang ako kahit sa braso. Kahit ilang tapik pa hanggang sa maalimpungatan ako tumigil sa paghilik. Basta wag mo lang akong sasampalin ng malakas ha. Grabe ka naman! Hindi ko naman kailangan gawin na sampalin ka pa para lang huminto ka sa paghilik mo. Baka lang kasi naiinis ka kasi nga napuputol yung sarap ng pagtulog mo. Nasanay naman na ako kaya hindi mo kailangan na mag-alala ng ganyan. Masasanay ka talaga kasi araw-araw na tayo magtatabi sa kama. Teka, magbabanyo lang pala muna ako. Sige, patapos naman na ako rito. Ipagtitimpla na rin kita ng kape mo. Okay na siguro tong 5 pritong itlog para sa amin. Ilalagay ko na sa lamesa tong plato ng mga pinrito kong itlog. Ang bilis namang uminit sa labas ngayon, oh. Oh, Aika. Hi, Mami! Saan po kayo galing? Sa Zumba session sa may clubhouse. Kapag ganitong araw ng linggo, maaga talaga akong pumupunta doon para magpapawis. Kaya po pala nung gumising ako kanina, nakita ko po kayong lumabas ng bahay. Oo, maaga rin kasi talaga kaming nag-uumpisa para hindi gaanong abutan ng sikat ng araw. Kung gusto mo, pwede ka ring sumama sa akin doon. Magandang exercise ang Zumba para sa katawan natin. Naku, wala po akong hilig sa mga Zumba o exercise pero sige po. Sasama po ako minsan kapag sinipag ako. Sakto rin po ang uwi niyo kasi katatapos ko lang po magluto ng almusal natin. Naku, hindi pala kita nasabihan tungkol sa almusal ng mga anak ko. Bakit po? May mali po ba sa niluto ko? Ay, yung dalawang nakababatang kapatid kasi ni Ponsi, magkaiba sila ng gustong luto sa itlog. Yung isa, gusto niya na puro egg white lang. Yung bunso ko naman, gusto niya na yung egg yolk lang ang para sa kanya. Kaya kailangan na magkahiwalay ang prito ng egg white sa egg yolk. Since luto na to mga to, hindi po ba pwede na ihiwalay na lang natin yung egg yolk sa egg white? Naku, hindi nila kakainin kapag ganun ang ginawa natin. Pero sige, ako na lang ang magpiprito mamaya ng para sa kanila. Sigurado naman ako na hindi pagising yung mga yon. Kukuha lang ako ng pamalit kong damit para makaligo na rin muna ako. Papa Dudut, pangalawa sa 4 na magkakapatid ang asawa ko. Ang ate niya ay wala na sa bahay dahil may sarili ng pamilya na nakatira sa ibang bansa. Ang 2 mas nakababata niyang kapatid ay nag-aaral pa noon sa kolehiyo. May kayang pamilya ni Ponsi dahil maraming negosyo ang mami niya. Malaki rin ang bahay nila kaya may sarili kaming kwarto ng asawa ko. Pero sa totoo lang, ayoko sa ideya na doon muna kami mag-stay sa kanila pagkatapos ng kasal namin. Ang gusto ko kasi talaga ay magkaroon kami ng solong bahay ni Ponsi. Kaya nga naiyak ako sa tuwa noong malaman ko na kumuha na si Ponsi ng bahay para sa aming 2. Isang foreclosed na bahay ang nakuha ni Ponsi.
Pero marami ang kailangang ayusin doon. Kaya medyo natagalan talaga ang pag-aayos niya doon. Kaya naman wala akong naging choice kung hindi ang pumayag na doon muna tumirapan samantala sa bahay ng mami niya pagkatapos ng kasal namin. Magkasundo naman kami ng mami ni Ponsi Papadudut. Hindi lang talaga ako sanay na maraming kasama sa bahay. Siguro kasi solong anak ako ng mga magulang ko. At nang lumipat ako sa Cavite para magtrabaho ay solo ko rin ang apartment na tinitirhan ko noon. Pero nang tumira ako sa bahay ni na Ponsi, sobrang nanibago ako, Papa Dudut. Ang dami kasi namin sa bahay at hindi rin ako sanay na may ibang tao na inaasikaso. Tapos ay pumayag pa ako na mag-resign sa trabaho kaya palagi lang talaga akong nasa bahay. Advice din kasi ng OB ko na tutukan ang pag-aalaga sa katawan ko para mabigyan ko na kaagad ng anak ang asawa ko. Ang sabi naman ni Ponce, pansamantala lamang yon. Sa oras na maging tuluyan ng maayos na ang sariling bahay namin, lilipat na kami kaagad doon. Kaya naman wala akong nagawa kung hindi ang sumang-ayon na lamang sa kanya. Iniisip ko na lamang na maswerte ako kasi mabait ang biyenan ko. Hindi siya yung kagaya ng mga napapanood ko sa teleserye kung saan ay nagiging kontrabida ang mga biyenan. At ginagawa ko na lang ang lahat ng makakaya ko para pakisamahan lahat ng mga tao sa bahay ni na Ponsi Papadudut. Ay, buti na lang wala masyadong traffic pa uwi. Mabuti naman at nakauwi ka na, mahal. Akala ko nga maiipit pa ako sa traffic kasi Friday ngayon. Oo nga, tapos araw din ng sweldo kaya ina-expect ko rin na mas late ka pang makakauwi. Gusto ko na nga matapos ang meeting namin kanina kasi naantok na rin talaga ako. Nagugutom ka ba? Hindi. Sigurado ka? Pwede ko namang iinit yung dinner namin na tinola kanina. Busog pa ako kasi umorder din ng pizza yung manager namin kanina. Kaya may pagkain kami habang nagmi-meeting. Yun talagang dahilan kung bakit inantok ako kasi nabusog ako dun sa pizza. Ay, makahiga nga muna dito sa kama natin. Sandali lang, ikukuha muna kita ng pambahay. Mamaya na. Huwag ka munang umalis dito sa tabi ko. Hindi ka ba muna maliligo o magpapalit ng damit? Mamaya na. Payakap muna ako sa asawa ko. Ito, yayakapin kita ng sobrang higpit. Ay, ang sarap naman talaga ng yakap ng asawa ko. Nakakawala ng pagod. Gusto mo i-massage kita? Mamaya na lang, mahal. Mas gusto ko magpahinga dito sa mga yakap mo. Bakit nga pala gising ka ng ganitong oras? Pasado 11:00 na rin ah. Ang totoo, kanina ko pa rin gusto magpahinga pero hindi ako makatulog. Bakit? May masakit ba sa'yo? Masama ba pakiramdam mo? Walang masakit sa akin at ayos lang din ang pakiramdam ko. Ano lang, nasa kwarto kasi ngayon ng bunsong kapatid mo yung mga kaibigan niya. Mga kaklase niya yata yun. Ah, oo. Mga kaklase niya nga yun. Nabanggit ni Mami kahapon na may kailangan silang tapusin na research paper, kaya mag-overnight sila dyan. Masyado ba silang maingay kanina? Medyo maingay nga sila. Puro lalaki kasi sila doon sa kabilang kwarto tapos ang lalakas pa ng boses nila. Nag-video game pa nga yata sila kasi ang lakas ng sound ng TV nila doon. Hindi ko nga alam kung nagawa ba nila yung sinasabi mong research paper nila. Pasensya ka na sa kanila, mahal. Medyo maingay talaga sila kapag magkakasama. Okay lang naman pero sana naisip nila na may iba pa silang kasama dito sa bahay. Katabi pa naman natin yung kwarto nila kaya rinig ko talaga yung mga ingay nila. Gusto mo ba na kausapin ko yung kapatid ko bukas? Wag na. Hindi naman na kailangan kasi tumahimik naman na sila bago ka dumating. Tsaka hindi lang siguro ako sanay na may ganun kaingay sa gabi. Siguro nga, mahal. At kapag naulit pa yung pag-iingay nila ng 10 oras ng gabi, kakausapin ko na talaga siya. Pero wag mo siyang aawayan kasi baka magkaroon kayo ng issue ng dahil sa akin. Oo, hindi ko gagawin yan. Alam mo naman kung gaano ako kahinahon kapag may gusto akong ayusin na gusot sa ibang tao. Pwede rin naman nasanayin ko na lang muna ang sarili ko sa ingay nila. Minsan lang naman sila pumunta dito sa bahay, 'di ba? Kapag sem break nila, mas madalas sila dito sa bahay, mahal. Ganun ba?
Sige, mukhang kailangan ko na rin talagang masanay sa ingay nila. Pasensya na talaga, mahal. Basta kapag naulit pa to, kakausapin ko ng kapatid ko para hindi nila maistorbo ang pagpapahinga mo. Papa Dudut, bukod sa naninibago ako dahil may mga ibang kasama kami sa bahay, nahirapan din akong makisama sa mga kapatid niya. Dahil mga estudyante pa sila ng panahon na yon. Nakakalimutan nilang may iba silang kasama sa bahay na hindi sanay sa ingay nila. Madalas akong napupuyat lalo na kapag nag-i-sleep over ang mga kaibigan ng kapatid niya sa bahay. Hindi ko nga alam kung paano nakakatulog kaagad si Ponzi kahit maingay sa bahay. O baka dahil sanay na siya sa mga ganong ingay ng kapatid niya at mga kaibigan nito. Bukod doon ay nagiging issue ko rin ang pagiging makalat ng mga ito sa bahay. Lalo na kapag wala pang biyanan ko. Ayoko kasi talaga na makalat sa lugar kung saan ako nakatira. Kaya mabilis na umiinit ang ulo ko kapag nakikita ko na wala sa tamang lalagyan ng mga sapatos o tsinelas na ginagamit nila. Pati na ang pagliligpit ng pinagkainan nila ay madalas na ako ang gumagawa. Kasi kung hindi ko gagawin yon ay tatambak lamang yon sa lababo hanggang sa hapunan. Pero tiniis ko na lamang ang lahat ng yon bilang pakikisama sa kanila. Hanggang sa dumating ang panahon na sa wakas ay nagdalang tao na rin ako, Papa Dudut. Ang sarap talaga nitong ginataang tulingan na luto nyo, Mami. Tama po si Ponzi. Isa po to sa pinakapaborito ko na niluluto nyo. Mabuti pa kayo, gusto nyo yung ginataang tulingan ko. Yung dalawang kapatid kasi ni Ponzi, nag-order pa ng pagkain para doon kainin sa mga kwarto nila. Hindi kasi talaga nila gusto kapag yan ang niluluto ko. Kaya po pala hindi sila sumabay sa atin na maghapunan. Nung nakita nila kaninang naglilinis ako nitong isdang tulingan, sinabi kaagad nila na o-order na lang sila ng pagkain nila. Ang sabi ko nga, ipagpiprito ko na lang sila ng manok pero ayaw din nila. Baka po may iba rin silang trip na kainin sa hapunan, Mami. Mukhang ganun na nga. Nakita ko na burger at fries ang in-order nilang pagkain. Mabubusog po ba sila sa mga in-order nila na pagkain? Ganun talaga ang dalawang yon, mahal. Kapag hindi nila trip ang ulam, matik na burger at fries ang i-order nilang pagkain. Sa kanilang magkakapatid, yung dalawang yun talagang pinakapihikan pagdating sa pagkain. Ayaw nila ng may gata o magulay na pagkain. Madalas ang gusto nila mga inihaw o piniritong karne ng manok at baboy. Di ba ganun din si Daddy? Nakwento niyo po dati? Oo, doon talaga sila sa daddy mo nagmana na hindi rin palakain talaga ng gulay. Buti na lang po mahilig sa gulay si Ponzi. Mabuti na lang at sa akin siya nagmana pagdating sa bagay na yon kahit na hindi ko siya kamuka. Ay, kamusta nga pala yung check-up mo kanina? Maayos naman po, Mami. Wala naman po nakitang problema ang ubigay ni ko sa pagbubuntis ko. Mabuti naman. Ilang buwan na nga uli yan? 5 months na po. 5 months pa lang pala yan. Pero parang masyado ka na yatang malaki, Aika. Po? Ano pong ibig niyong sabihin, Mami? Parang ang bilis mong tumaba. Mukha naman pong sakto lang ang laki ng katawan ni Aika, Mami. Normal din naman daw po ang weight niya, sabi ng doktora niya kanina. Nako, minsan hindi yun basta nakikita sa timbang. Magugulat na lang kayo sa next follow-up check-up niya. Kailangan ng bantayan ng mga pagkain ni Aika. Nung magbuntis kasi ako, hindi talaga ako lumobo ng sobra. Halos tiyan ko na nga lang ang lumaki sa akin nun. Nakita ko nga po yung ibang picture niyo nung pinagbubuntis niyo yung bunsong kapatid ni Ponzi. Grabe, ang payat niyo pong magbuntis talaga. Hindi kayo sobrang tumaba o kahit na manas man lang? Sexy talaga magbuntis si Mami. Lahat ng mga pregnant photos niya, parang hindi siya buntis kapag tinakpan ang tiyan niya. Mahilig din kasi kung mag-exercise kahit buntis ako. Kaya nga ikaw, Aika, sumama ka na sa akin minsan sa clubhouse kapag Sabado at Linggo ng umaga. May mga light Zumba session naman sila para sa mga buntis na kagaya mo. Pwede nga yun, mahal, no?
Sabi naman ni doktora kanina, pwede ka ng mga light exercise. Makakatulong din daw yun para hindi ka mahirapang manganak. Ayun naman pala. May advice na rin sa'yo ang doktora mo kaya sumama ka na sa akin sa Sabado. Ipapakilala kita dun sa mga kumari at kaibigan ko. Sigurado ko na mag-i-enjoy ka rin kapag nasubukan mo ng isang beses. Wala po kasi talaga akong hilig sa ganyan. Subukan mo lang, mahal. Feeling ko mag-i-enjoy ka rin kapag nakasanayan mo na. Tingnan mo si Mami, mas mukhang bata kaysa sa edad niya. Nakakabata naman kasi talagang kahit na anong klase ng exercise. Kaya samahan mo na ako kahit minsan lang na magsumba, ay ka. Sige po, Mami. Sasamahan ko po kayo sa Sabado. Papa Dudut, nung una talaga ay sinubukan ko rin na isuggest kay Ponce na kumuha muna kami ng pansamantalang apartment. Kasi ayoko talaga sa ideya na doon kami tumira sa kanila. Pero nang sabihin niya na malaki ang matitipid namin, kung doon muna kami sa biyenan ko ay wala na akong naisip na pwedeng idahilan para hindi sumang-ayon sa kanya. Tama naman kasi ang sinasabi niya na malaki ang matitipid namin. Malapit kasi ang bahay nila sa opisina kung saan siya nagtatrabaho. Kaya wala talaga akong choice kung hindi ang pakisamahan ng lahat ng kasama namin sa bahay. Kaya lang, mula nang magbuntis ako ay parang lalong kinailangan kong magdagdag ng mahabang pasensya sa bahay na yon. Naging madalas kasi ang pakikialam ng biyenang ko sa pagbubuntis ko. Pati na ang paglaki ng katawan ko ay pinupunan niya. Kahit pa ilang beses na naming sinabi na normal naman ang timbang ko. Samantalang ang mga magulang ko ay bihirang magbigay ng kahit na anong paalala na alam nilang pwedeng makaapekto sa damdamin ko. Bilang isang buntis, nagiging emosyonal talaga ang isang babae. Mabilis kaming mainis, masaktan o maiyak. Kaya naman ilang beses kong pinigilan na magpakita ng kahit na anong inis sa tuwing kaharap ko ang biyenang ko na may sinasabing hindi masyadong maganda, Papa Dudut. Papa Dudut, ang mami halos ni Ponce ang kasama ko sa ilang buwan ng pagbubuntis ko. Malayo kasi ang mga magulang ko kaya minsan lang silang makadalaw sa Cavite. Pero madalas naman silang tumatawag para kumustahin ako. Laking pasasalamat ko na lamang din at nagsilang ako ng napakalusog na baby. Nang makauwi kami sa bahay ni na Ponce, naging maasikaso naman kahit papaano sa akin ang mami niya. Ayun nga lang, napipilitan akong sumama kay mami ng ilang beses sa pagsusumba niya sa clubhouse. Kahit na hindi ko to nai-enjoy talaga. Kasama rin namin si baby na noon ay pinapasyal at pinapaarawan naming saglit. Hindi man ako kasing payat ni mami, hindi naman ako sobrang taba pagkatapos kong manganak noon. Pero palagi niyang pinapaalala na kailangan ko pa rin ng mga light exercise. Tapos may mga oras pa na naiistorbo ng ingay ng mga kapatid niya ang pagpapahinga ko dahil sa ingay kasama ng mga kaibigan nito. Mabuti na lang, mas malalim ang tulog ng baby ko kaya hindi ito kaagad nagigising. Ang lahat ng pagod na nararamdaman ko noon, kaagad na nawawala kapag hawak ko na ang baby ko. Totoo pala yung sinasabi nila na ang pagkakaroon ng anak ang isa sa mga pinakamasayang bahagi ng buhay ng isang babae. At ilang buwan pa ang lumipas noon. Sa wakas ay nakalipat na kami ni Ponce sa sarili naming bahay, Papa Dudut. Sa wakas, naiayos ko na rin tong sofa dito sa sala. Wala na kaming malaking gamit na naiwan sa labas ng bahay. Pwede na akong maupo at makapagpahinga muna dito. Ay, sumakit ang likod ko kakabuhat ng malalaking gamit namin ah. Mahal, ito na ang kape at banana bread. Magmerienda ka muna. Ilalagay ko na sa lamesa tong merienda natin ha, kumuha ka na lang. Sakto, mahal. Nagugutom na rin talaga ako. Ang ganda ng pagkakaayos mo ng mga gamit dito sa sala, mahal. Mabuti at nagustuhan mo ang pagkakaayos ko dito. Oo,
sakto ang pwesto nitong sofa at yung lamesa dito sa sala. Pati na yung TV stand dyan sa harapan natin. Relaxing ang pwesto ng panonood natin habang nakaupo tayo dito sa sofa. Ang bibigat nga din ng mga gamit na pinaasa ko kanina. Lalo na tong sofa. Sabi ko naman sa'yo, wag muna tayong bumili ng malalaking gamit kanina sa mall. Ayos lang. Kasi importante na malagyan na ng mga gamit ng bagong bahay natin. Kaya pinagsabay-sabay ko nang bilhin kanina tong mga furniture at ibang appliances. Mahal, ang sarap nitong banana bread ah. Saan mo binili to? Diyan lang sa labas. Buti nga may malapit na bakery dito sa bahay natin. Hindi ako mahihirapang bumili ng pang-almusal o merienda natin. Mukhang masarap din yung iba nilang tinda na tinapay dun. Tapos may malapit din na sari-sari store na halos katapat lang ng bakery na nakita ko. Sakto. Hindi mo na kailangan pumunta sa malayo para makabili ng mga pagkain at iba pang kailangan dito sa bahay. Okay na mami kasi, ang layo ng mga tindahan mula sa bahay nila. Kaya hindi ako masyadong nakakalabas noon. Kaya nga kapag nag-grocery si mami, maramihang supply na talaga ng pagkain at iba pa niyang kailangan ng binibili niya. Ayaw niya rin kasing lumabas-labas ng bahay kasi malayo talagang tindahan dun sa bahay eh. Sa bagay, nakakatamad talaga na maglakad ng malayo kung toyo o suka lang naman ang bibilhin mo. Mahal. Pasensya na pala kung hindi na ako nakatulong sa pag-ayos dito sa sala. Ang tagal kasi bago nakatulog ni baby sa kwarto. Ayaw niyang tumigil sa pag-iyak mula nang makauwi tayo galing sa mall. Narinig ko nga. Mukhang naninibago pa rin siya hanggang ngayon dito sa nilipatan natin. Pangatlong araw pa lang din kasi natin ngayon, kaya sigurado kung nakakaramdam pa rin siya ng pagbabago sa paligid niya. Pero grabe, ang sarap sa pakiramdam na nakatira na tayo sa sarili nating bahay. Simula pa lang to, mahal. Simula pa lang to ng pagtupad natin sa mga pangarap natin. Oo, sa wakas. Mas nararamdaman ko nang naaabot natin ang mga plano at pangarap natin. Pasensya na, mahal, kung medyo na-delay ng konti ha. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Dahil alam ko naman na ginagawa mo ang lahat para sa pamilya na to. Basta babawi ako sa inyo ng anak natin, mahal. Ito na ang totoong simula ng pagtupad ko sa mga pangako ko sa iyo bilang asawa mo. Papadudot, pakiramdam ko noon ay natupad na ang isa sa matagal ko ng pangarap. Yung makalipat kami ng asawa ko sa sarili naming bahay kasama ang anak namin. Sobrang saya ko talaga at naging maasikaso ako sa mag-ama ko. Bungalow type of house nga pala ang nilipatan namin ni Ponzi. May 2 kwarto, maluwag na sala at kusina. Meron ding gate sa labas, garahe at garden kung saan talaga namang nagsimula akong mag-alaga ng maraming halaman. Maaga rin akong gumigising noon para mag-asikaso kay baby at sa almusal ng asawa ko. Bukod sa pag-aalaga sa anak namin at pag-aasikaso sa bahay, ay naging libangan ko rin talaga ang pag-aalaga ng mga halaman habang nakikinig sa iyo, Papa Dudut, sa radyo. Wala na akong mahihiling pa ng panahon na yon. At akala ko, magtutuloy-tuloy na ang kasiyahan namin na yon. Pero hindi pala. Dahil nagsimula ang pagtatalo namin ni Ponzi nang magdesisyon siyang ganapin ang first birthday ng baby namin sa bahay ng mami niya, Papa Dudut. Ang dami namang hugasin dito sa lababo. Makapaghugas nga muna. Mahal? Anong ginagawa mo dito sa kusina? Hindi mo ba nakikita? Maghuhugas ako oh. Oo nga, nakikita ko. Ang ibig kong sabihin, bakit ikaw ang gumagawa niyan? Nakita ko kasi natambak yung mga hugasin dito sa lababo kaya inasikaso ko na. Tsaka hindi naman ako hahanapin sa sala kasi nandun si baby kasama ang mami mo at ang mama ko. Ay, ang dami naman mga baso rito. Dapat pala disposable na lang ang ginamit natin. Tulungan na nga kita sa pagliligpit mo, mahal. Wag na, kaya ko na to. Sige, ako na lang magpupunas ng mga mababanlawan mo ng baso at plato mamaya. Paubos na rin pala tong dishwashing liquid. Ay! Teka, alam ko meron pang isang bote si mami na nakatabi dito eh. Hanapin ko lang saglit dito sa kahon sa may lamesa.
nakita ko na. Eto mahal oh. Lagay mo na lang muna dyan sa tabi. Gagamitin ko yan pag wala ng laman tong bote sa lababo. Sige. Mahal? Galit ka ba? May dahilan ba para magalit ako? Hindi ko alam. Parang wala naman. Wala naman pala. So bakit mo natanong kung galit ako? Mahal, ano ba talagang problema? Sabihin mo na sa akin. Wala akong problema. Ano ngang kinakagalit mo? Okay, sige. Hindi ako galit, mahal. Medyo naiinis lang ako. Naiinis ka saan? Hindi mo ba talaga alam kung saan ako naiinis? Dahil ba to sa birthday party ni baby na dito natin ginawa sa bahay ni Mami? Hindi na ako magsisinungaling. Oo, ang sagot ko sa tanong mo na yan. Akala ko ba okay lang sa'yo? Paanong hindi magiging okay sa akin? Nakapagdesisyon ka na. Pasensya na mahal. Akala ko kasi ayos lang talaga sa'yo. Mahal, alam mo kung gaano ako ka-excited na makalipat na tayo sa wakas sa sarili nating bahay. At akala ko ganun ka rin, na masaya ka rin kasi may sarili na tayong bahay. Masaya naman ako. Sino bang may sabing hindi? Kung talagang masaya ka, bakit kailangan mo pang pumayag na dito mag-celebrate ng first birthday si baby? Mahal, first birthday to ng anak natin. Alam mo ba kung gaano kahalaga yun? Sina mama at papa nga kanina pa nagtatanong kung bakit hindi raw tayo nag-celebrate sa bahay natin. Akala nila, kaya tayo lumipat tong nakaraang buwan para saktong dun tayo mag-celebrate sa bahay natin. Pero hindi. Hindi natin ginamit yung pagkakataon na gawing mas espesyal sana ang birthday ni baby. Mahal, huwag ka nang umiyak. Naiinis lang ako kasi sobrang excited ko na gumawa na tayo ng maraming memory sa sariling bahay natin. Tapos parang magkaiba naman pala tayo ng mga plano sa buhay. Parang hindi ka naman talaga masayang tuparin lahat ng pangako mo sa akin. Mahal, hindi totoo yan. Sorry na. Matagal na rin kasing naplano ni Mami tong birthday party ni baby. Pero ito, promise ko sa'yo, sa mga susunod na birthday party niya, doon na natin palagi gagawin sa bahay natin. Hindi na tayo magsa-celebrate sa ibang lugar. Papadudot bago pa man sumapit ang first birthday ng baby namin ni Ponce ay marami na kaagad akong naisip na plano noon. Gusto ko na gawing espesyal ang first birthday party ng baby namin. At syempre gusto ko na gawin yon sa bahay namin. Pero 2 linggo bago ang araw na yon, nag-dinner kami sa bahay ng biyenan ko. Nagulat ako nang alokin ni Mami si Ponce na doon sa bahay niya ganapin ang first birthday party ni baby. Pero mas nagulat ako nang pumayag kaagad si Ponce sa sinabing yon ng mami niya. Dahil ayoko na magkaroon kami ng isyo ng biyenan ko, sumang-ayon na lang din ako sa sinabi niya kahit sobrang labag sa loob ko. First birthday kasi yon ng baby namin at naniniwala ako na dapat doon yon ganapin sa sariling bahay namin. Nang dumating nga noon ang mga magulang ko sa first birthday party ni baby, pasimple silang nagtanong kung bakit hindi sa bahay namin ginanap ang party na yon. Sinabi ko na lang na matagal nang napagkasunduan ni na Ponce at ng biyanan ko na ganapin yon sa bahay nila, Papa Dudut. Papa Dudut, nagkaayos din naman kaagad kami ni Ponce noon. Nangako kasi siya na sa mga susunod na birthday celebration ni baby ay doon na yon gaganapin sa bahay namin. Naintindihan niya naman daw ang point ko na gusto kong mas maramdaman ang pagsisimula namin bilang isang pamilya. At hindi namin magagawa yon kung halos araw-araw kong dumalaw sina Mami sa bahay namin. Mabuti na lamang at nabawasan na ang oras ng pagbisita niya nang minsang magkasakit ang bunsong kapatid ni Ponce na kinailangan itong asikasuhin. Napapansin ko na rin noon na may mali sa asawa ko. Siguro maliit na issue lamang yon pero napapadalas na ang pagtatalo naming dalawa. Ayoko pang aminin noon pero napapansin ko nang may pagkamamas boy si Ponce. Hirap na hirap siyang tanggihan ang mga request ng mami niya. Hindi naman sa nilalayo ko siya sa pamilya niya. Pero meron na kasi kaming sariling pamilya. Pamilya na dapat ay mas tutukan niya, Papa Dudut.
Mukhang mas okay na tong pagkakaayos ko sa Christmas tree namin. Mas naging makulay na siya dahil sa mga dinagdag ko na decoration. Sa wakas natapos din ako maglinis ng kotse sa garahe. Mahal, tignan mo tong Christmas tree natin. May napansin ka ba? Parang naging mas makulay siya. Dinagdagan ko kasi yan ng mga decoration. Naglagay ako ng gold ribbon dito sa may bandang ibaba. Silver snowflakes dito sa gitna. At mga red flashball dito sa bandang itaas. Yung unang pagkakaayos ko nito, puro flashball at maliliit na bell lang ang nakasabit eh. Kaya namili ako ng mga pandagdag na decoration. Kaya pala mas naging buhay ang dating nitong Christmas tree natin. Talaga? Mas gusto mo ba to kaysa sa unang pagkakaayos ko nito ng isang linggo? Oo, mahal. Mas gusto kong pagkakaayos mo ngayon dyan sa Christmas tree. Ay, mabuti naman. Parang pang-apat na beses ko na yatang inaayos ang mga decoration nito. Napansin ko nga yan. Na palagi kang may napapansin sa mga decoration na nakasabit dyan. Gusto ko kasi na sobrang ganda nito lalo na sa Pasko. Yun din naman ang gusto ko, mahal. Kaya nga sobrang thank you sa effort na ginagawa mo para mas mapaganda pa ang Christmas tree natin. Wala yun. Siyempre excited lang talaga ako na mag-celebrate ng first Christmas kasama si baby. Nabalot ko na nga rin pala yung mga regalo natin para sa ibang inaanak natin. Nandyan na rin sa ilalim ng Christmas tree. Parang ang daming regalo nito ah. Hindi pa nga kumpleto yan eh kasi may mga regalo pa ako na hindi napabalot. Yung mga regalo natin sa mga pamangkin natin at mga kapatid mo. Mabuti na lang talaga at maaga tayong nakapamili. Ayoko rin kasi talaga nang nakikipagsiksikan sa mga tao sa mall. Kahit alam ko na mas malaki ang discount kapag malapit ng Pasko, hindi pa rin tayo pupunta doon. Mas pipiliin ko pa rin yung araw na makakapamili tayo ng wala masyadong stress. Ay naku, ako rin. Ayoko na masyadong stress kapag namimili tayo lalo na't kasama natin si baby. Naalala ko tuloy nung tuwang-tuwa siya habang nasa mall tayo. Ang dami niya kasing nakikita na bago sa paningin niya. Kaya dalasan natin ng pamamasyal para hindi siya manibago sa tuwing lalabas tayo. Mabuti naman at naisip mo yan. Dahil plano ko na rin sabihin sa'yo yan. O nga pala, bukod sa buttered shrimp, smoked salmon pasta at graham de leche, ano bang request mo na iluto ko para sa Noche Buena natin? Okay na yun, mahal. Ang dami na nga ng mga binanggit mo eh. 3 klaseng pagkain lang yung sinabi ko. Oo, alam ko. Pero hindi mo na kailangan damihan ng iluluto mo. Sigurado kasi ako na marami ring iluluto si Mami para sa Noche Buena. Baka hindi na natin matikman lahat kung dadamihan natin ng dalang pagkain sa bahay niya. Teka, tama ba ang pagkakaintindi ko sa sinabi mo, mahal? Doon tayo magno-Noche Buena sa bahay ni Mami? Oo, mahal. Hindi ko na kasi natanggihan si Mami nang mag-request siya sa akin. Alam ko na dapat first Christmas natin to ngayon dito sa bahay natin. Pero pagbigyan na natin si Mami kasi dito naman natin sa bahay sasalubungin ng bagong taon. Papadudot na gulat ako nang sabihin ni Ponce na doon kami magpasko sa bahay ng mami niya. First Christmas celebration dapat namin yon sa sarili naming bahay. Pero mas pinili niya na gawin yon sa bahay ulit ng mami niya. Ang nakakainis pa doon, yung paggawa niya ng desisyon na hindi man lang tinatanong kung ayos lang ba sa akin. O siguro'y alam niya rin na hindi ako tatanggi pa. Kaya hindi niya na ako tinatanong pa. Sobrang nahirapan talaga akong itago ang inis na nararamdaman ko noon. Gustong gusto kong awayin ang asawa ko. Pero dahil ayoko na dumating ang araw ng Pasko na hindi kami magkasundo ay pinakalma ko na lamang ang sarili ko. Kahit paano ay kumalma naman ako nang mangako siya sa akin na dito kami sa sarili naming bahay magse-celebrate ng bagong taon. Tinupad naman ni Ponce ang pangako niya na yon sa akin pero ang hindi ko inaasahan noon. Kasama naming sasalubungin ng bagong taon ang mami at mga kapatid niya sa bahay namin, Papa Dudut. Salamat sa pag-aasikaso niyo sa amin ng mga kapatid ni Ponce, Aika. Walang anuman po, Mami. Sana po nag-enjoy kayo sa pagse-celebrate natin ng bagong taon dito sa bahay namin. Siyempre naman, ang sasarap ng mga hinanda mong pagkain. Sabi ko naman po sa inyo, mas masarap na magluto ngayon ng asawa ko eh. Napansin ko rin yan sa dami ng mga nakain ko kagabi. Masarap din po yung mga dala niyong pagkain. Ang dami pa nga pong natira dito sa amin. Ayaw niyo po ba talagang dagdagan yung pagkain na iuuwi niyo sa bahay niyo? Oo nga po, Mami. Ang dami pa pong pagkain na natira dito sa amin.
Ayos na yung mga binalot ko kanina at nilagay sa kotse. Alam nyo namang napakaselan ng dalawang kapatid mo. Kapag alam nilang nakailang init na yung pagkain, nawawala na sila ng gana. Grabe, ang seselan nga po talaga ng mga yan sa pagkain. Kaya nga hindi rin talaga masyadong madami ang niluluto ko para hindi masira at masayang sa bahay namin. Aika, sigurado ka ba na ikaw nang bahala sa lahat ng kalat at ligpitin na naiwan namin sa bahay nyo? Opo, Mami. Kayang-kaya na po namin ni Ponce yun. Pasensya na at medyo naging makalat yung dalawang anak ko ha. Ayos lang po. Tuwang-tuwa naman si Baby sa kanilang dalawa kagabi. Oo nga po. Hanggang ngayon ang himbing ng tulog ni Baby sa kwarto namin. Namiss lang din ng mga kapatid mo yung anak mo. Kaya dalas-dalasan nyo sana ni Aika ang pagdalaw sa bahay. Sige po, Mami. Basta maluwag ang schedule ko, dadalaw po kami sa inyo. Mabuti naman kung ganon. O sige, pupunta na ako sa sasakyan namin at baka naiinip ng mga kapatid mo doon. Salamat uli Aika ha. Happy New Year sa inyo. Happy New Year din po, Mami. Mag-iingat po kayo. Bye-bye. Ako na magsasara nitong gate. Sige, mauna na akong pumasok sa loob ng bahay. Unahin ko munang linising itong mga nagkalat na unan at kumot dito sa sala. Mahal, ako na lang magliligpit ng mga pinagkainan natin sa lababo. Ikaw ang bahala. O gusto mo, unahin ko munang ayusin ang mga kalat sa garden. Ang sabi ko, ikaw na ang bahala, di ba? Hindi mo naman kailangan magtaas ng boses, mahal. Tanong ka pa kasi ng tanong. Pwede naman gawin na lang kung anong gusto mong unahin. Kasi yun naman lagi ang ginagawa mo, di ba? Wala ka naman talagang pakialam sa opinion ko o kahit ano pang sabihin ko. Mahal, alam mong hindi totoo yan. Mag-asawa tayo, Kaya bigla ka na lang gumagawa ng desisyon. At hindi mo man lang tinatanong kung okay lang ba talaga sa akin. Tungkol ba to sa pagse-celebrate natin ng bagong taon kasama sina Mami? Oo! Ahika, tinanong naman kita tungkol doon at ang sabi mo, ayos lang nakasama natin sila na salubungin ng bagong taon. Ponce, tinanong mo yan sa akin nung nandyan na sa labas sina Mami. Alangan namang humindi ako at palisin ko sila, di ba? Alam mo, akala ko talaga naiintindihan mo na ako pero hindi pala! Sorry, akala ko talaga walang issue sa'yo na kasama natin ang pamilya ko. Wala naman talagang issue sa akin na makasama natin sila. Ang issue dito, hindi mo pinapaalam sa akin na maayos yung mga desisyon na ginagawa mo. Akala ko ba dalawa tayo sa relasyon na to? Pamilya tayo, di ba? Bakit hindi ko maramdaman yon? At bakit ayaw mo hayaan na makapagsimula tayo ng tayo lang ng anak natin? Ponce, hindi naman sa pinagdadamot kita sa pamilya mo. Pero sana naman, hayaan mo na makapagsimula tayo ng tayong tatlo lang ng anak natin. Yung tayong tatlo lang dito sa sarili nating bahay. At hindi natin magawa yon kung palagi tayo nakadikit sa mami mo. Yun lang naman ang hinihiling ko. At sana maintindihan mo kung bakit hinihiling ko to sa'yo. Papadudot bago dumating ang mami at mga kapatid ni Ponce ay nakapagluto na ako ng handa para sa amin. Simple lang ang mga niluto ko kasi tatlo lang naman kami noon sa bahay. Yun pala ay mali ang inaasahan ko na mangyayari sa pagsalubong namin ng bagong taon. Nagulat na lamang ako ng bandang 8:00 ng gabi noon ay dumating ang biyenan at mga bayaw ko. Ang dami nilang dalang pagkain at doon pa lang, alam ko na kaagad ang plano nilang gawin. Nang makita ni Ponce ang pagtataka sa mukha ko'y ngumiti lang siya at sinabi niya sa akin na tumawag raw sina Mami para sabihin na on the way na ang mga ito papunta sa bahay namin. Kumbaga hindi na rin siya nakatanggi sa mga ito. Wala naman akong pinakitang hindi maganda sa Mami at mga kapatid ni Ponce ng gabi na yon. Kagaya ng dati pinilit ko na lang na pakalmahin ang sarili ko at pakisamahan sila. Pinilit kong gawing natural ang ngiti sa mga labi ko at ang tono ng boses ko sa tuwing kausap ko sila. At bago tuluyang sumikat ang araw kinabukasan ay nagpaalam na rin silang uuwi na sa bahay nila. Hanggang sa mga oras na yon, pinapakalma ko pa rin ang sarili ko.
kasi ayoko magkaroon kami ng issue ng manugang at mga bayaw ko. Mukha namang nag-enjoy sila noon sa bahay at hindi nila naramdaman na may inis na akong pinipigilan noon. Hindi naman sa nagiging unfair ako kasi parang nilalayo ko na si Ponce sa pamilya niya. Pero gusto ko lang talaga papadudot na maintindihan ni Ponce kung paano kami dapat na magsimula. Na hindi kami pwedeng laging nakadikit sa pamilya niya. Na dapat sinasali niya ako sa paggawa ng mga desisyon na makakaapekto sa akin at sa anak namin. Masasabi ko na yon ang pinakamalalang naging pagtatalo namin noon. Kasi pakiramdam ko, hindi niya pa rin ako sinasama sa bawat desisyon na ginagawa niya. Pagkatapos ng araw na yon ay sinuyo ako ni Ponce at humingi siya ng sorry sa akin, Papa Dudut. Inamin niyang naging pagkakamali niya sa relasyon namin. At nangako siya na mas magiging responsable siya bilang asawa ko at daddy ng anak namin. Masasabi ko naman na tinupad niya yon dahil pagkatapos ng araw na yon ay nagagawa na niyang tanggihan ang mga request ng mami niya na pumunta kami sa kanila. O kapag gusto nitong pumunta sa bahay namin, gumagawa ng dahilan ng asawa ko para hindi yon matuloy. Hindi naman namin sila iniiwasan sa lahat ng oras. May mga araw rin na pinagbibigyan namin sila. Pinaparamdam lang namin na mas gusto naming simulan ang pamilya namin nang hindi kami umaasa sa ibang tao. Salamat po Papa Dudut kung sakali man na mabasa ninyo ang sulat kong ito. Sana'y nakapag-iwan ng aral ang kwento namin ng asawa ko. Hindi masama ang matutunan nating bumukod para makapagsimula ng isang bagong buhay at pamilya. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. And more power sa inyong programang Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Aika. Maraming salamat Aika sa tiwala at oras na ibinigay mo para makapagbahagi ng iyong kwento dito sa aming programang Barangay Love Stories. Totoong hindi naging madali ang mga pinagdaanan mo, lalo na sa pagsisimula ng iyong pamilya. Pero humahanga ako sa naging katatagan na ipinakita mo para maabot ang iyong mga pangarap. Tandaan mo na hanggat alam mong wala kang sinasaktan o tinatapakan na ibang tao kailanman, ay hindi mali ang desisyon na pinipili mo, lalo na kung ito ay para sa kasiyahan ng iyong pamilya. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga pagsasama na kahit na anong alaga ay hindi lumalago at ang masahol pa ay nauuwi sa pagkabulok. Ngunit may mga pag-ibig naman na sumisibol sa hindi inaasahang pagkakataon na pinagtibay ng mahabang panahon. Ikaw, kabarangay, naranasan mo na bang umibig ng totoo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga tagapakinig ng Barangay Love Stories. Ako nga pala si Damian. 40 years old at taga Bulacan at panatiko na talaga ako ng programa ni Papa Dudut sa radyo at minsan ay nangarap din na makapagpadala ng sulat sa inyong istasyon. At kung papala rin ay mabasa niyo po ito on air.
gusto ko kasing ibahagi ang masalimuot kong love life na baka meron sa mga kabarangay natin ang makarelate. Magsisimula ang lahat 6 na buwan pagkatapos ng kasal namin ni Paloma. Schoolmate kami noong college pero hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral dahil kinailangan na niyang magtrabaho. Bale, nagkakilala kami dahil pareho kaming miyembro ng school publication namin noon. Fast forward. Muli kaming nagkita ni Paloma sa isang bar sa Quezon City. Noong mga panahong nagmo-move on ako sa ex-girlfriend ko na niloko ako. Nagtatrabaho siya doon bilang waitress at mabilis niyang nakuha ang loob ko. Tapos, may nangyari sa amin, Papa Dudut, at nabuntis ko siya. You are the dancing queen, young and sweet, only 17. Paloma! Dancing queen. Paloma! Ano ba yun? Kita mong kumakanta yung tao eh. Alam ko, pero Pero ano? sumasakit kasi yung ulo ko eh. Kararating ko lang galing sa trabaho, tapos pagpasok ko dyan sa pinto ng bahay, boses mo agad naririnig ko. Matakot ka kung boses ng ibang lalaki ang marinig mo. Ano sabi mo? Wala. Sabi kong epal mo naman. Ha? Anong ha? Eh kumakanta lang naman ako rito tapos babanatan mo ko ng ganyan? Para mo na rin sinabi na masakit sa ulo yung boses ko. Oh, kita mo na? Sabi ni, kunwari ka pa. Isipin mo rin kasi mga kapitbahay natin. Baka mamaya may bigla na lang kumatok dyan sa pinto natin para ireklamo ka eh. Wala akong pakialam sa kanila. Nakikinig na nga lang sila, magre-reklamo pa sila. Sinuswerte yan. Paloma, please. Alam mo, buti pa kakain na ako. Ano bang niluto mong ulam? Ha? Nako, ano kasi... Asan dito? Dito ba sa kawali? Kaso walang laman eh. Dito sa kaldero. Pasensya ka na, Damian Pero wala kasi akong nalutong ulam. Pati nga sinaing wala. Ano? Ba't naman ganun? Kasi pagod ako. Pagod? Bakit? Ano bang ginawa mo rito sa bahay bukod sa kumanta maghapon at magkalat? Grabe ka naman sa magkalat. Totoo naman eh. O, tignan mo. Daming kalat ng mga sitsire sa sahig. Tapon-tapon, no? Pati pambalot ng kung ano ng pagkain. Pati itong mga plato na ginamit mo pa yata kaninang umaga, dito lang sa lababo. Hindi mo man lang mahugasan o kahit na binabaran mo man lang sana ng tubig para hindi naman sana nanigas yung mga tira-tirang kanin. Tsaka sana rin sana nilagyan mo sa plastic yung mga tirang pagkain. Hindi na nakakalat dyan sa lababo dahil sigurado iipisin tayo rito sa bahay. Hindi ko na nga nagawa kasi Oo kasi pagod ka pero sa pagkakalat hindi ka pagod. Nasasabi mo lang yan kasi hindi ikaw nagbubuntis. Subukan mo kaya para malaman mo na nakakapagod lalo na lumalaki na tong tiyan ko tang bigat-bigat na rin dalhin. Kaya nga mas lalo mong ingatan yung sarili mo at yung anak natin. Hindi yung ganyan parang wala ka namang pakialam eh. At paano ako nawala ng pakialam, Aber? Sa dami ng kalat sa sahig na pwede mong maapakan at maging mitya ng pagkadulas mo, dapat mas maging maingat ka. Kaso nga hindi mo ginagawa eh. Tapos yung mga kinakain mo pa puro hindi masusustansya. Alam mo naman na may baby na sa tiyan mo, Paloma, di ba? Alam ko naman yun. Hindi ko nakakalimutan yun. Araw-araw ko kayang nakikita ang sarili ko sa salamin na hirap na sa pagbubuntis. Kaya ayos lang naman siguro na pakainin ko ng masarap ang sarili ko, di ba? At saka pag sinabi kong masarap, yan yung mga sinasabi mong hindi masusustansya. At saka, kilala mo naman ako na hindi ako maguling na tao, di ba? Ayoko ng gulay, hindi ko malunok. Parang bumabara sa lalamunan ko. Nakakasuka. Masya, sige. Sabi ko nga ako na lang maglilinis at magluluto. Huwag ka na magluto. Matagal pa yun eh. Buti pa, mag-take out ka na lang.
Papadudot, gusto ni Paloma na pakasalan ko siya noong nalaman naming buntis siya. Ewan ko pero napa-oo niya ako. Kahit na hindi ko naman siya mahal. Oo, mahalaga siya sa akin dahil nanay siya ng anak ko. Pero hindi pa kasi ganon kalalim ang pagkakakilala ko sa kanya. Ngunit natuturuan naman ng puso at yon ang eksaktong ginawa ko. Kaya lang ay hindi pa nagtatagal simula nang makasal kami ay kinakitaan ko na agad ng komplikasyon ng relasyon namin. Unti-unti ay mas nakilala ko ang ugali ng aking asawa. At habang tumatagal, papadudot, ay hindi ko na yon nagugustuhan. Tamad siya sa bahay. Hindi malinis. At hindi niya rin ako inaasikaso bilang asawa niya. Sa kabila ng lahat ay inunawa ko si Paloma dahil nga sa buntis siya ng mga panahong yon. Naisip ko na baka may rektang epekto sa pag-iisip ng isang babae ang pagdadalang tao niya. Hormones, ika nga. Kaya bilang lalaki ako na ang nag-adjust. Ako ang nag-asikaso sa aking sarili at sa aming dalawa. Kasabay po noon ay sinubsob ko ang sarili ko sa pagtatrabaho at pilit na inalis sa aking isipan ang mga problema ko sa bahay. Pero sadyang mahirap gawin yon, lalo na at nagpatong-patong na ang aking mga isipin, papadudot. Hi sir, here's your coffee. Thank you. Pasensya na. Hindi ko kasi narinig kagad eh. No worries sir. Enjoy your drink. Thanks. Gusto ko lang mag-thank you kasi sinabihan mo ako. Baka kasi mamaya ako pa makuha tong order ko sa lalim ng iniisip ko eh. Oo nga eh. Pansin ko nga na malalim ang iniisip mo. Actually, nung una, nagdalawang isip pa ako kung tatapikin kita. Pero baka tumabang ang kape mo pag hindi mo agad nakuha eh. Thank you ulit. By the way, Damian nga pala. I know. Narinig ko kayang inaanunsyo ng barista kanina yung pangalan mo. Ganun ba? Kaya naman paulit-ulit niya pala ako tinatawag kanina. Ayos lang yon. Miranda nga pala. Hi Miranda, may kasama ka ba or minihintay? Wala naman. Ikaw ba? Wala rin. Naisip ko lang na magpalipas ang oras dito kasi ayoko pang umuwi sa bahay namin eh. Sa tono mo mukhang may pinagdadaanan ka kaya ayaw mo pang umuwi ah. Meron nga pero diba gano'n naman talaga. Tsaka gusto ko munang ayusin, linisin yung isip ko bago umuwi. Kasi sigurado magiging magulo na naman yung isip ko pagdating ko mamaya sa bahay. Nako, nakakalungkot nga yan. Well, huwag na natin pag-usapan yung problema ko. Di naman yung mahalaga. Tsaka, kung okay lang sa'yo since wala ka naman kasama o iniintay, tsaka ganun din naman ako, magkwentuhan na lang muna tayo saglit. Alam mo, palagi kita nakikita rito. Diyan ka ba nagtatrabaho sa katabing building ng office namin? Oo, dyan nga. Ikaw din, palagi kitang nakikita at naisip ko na doon ka nga rin nagtatrabaho. Actually, lagi ako rito sa coffee shop eh. Pero ngayon na kita nakita na tumambay dito. Paborito ko kasi yung kape nila pero tama ka na, ngayon lang talaga ako tumambay rito. I guess dahil sa problema nyo sa bahay, right? Ay, mapapatambay ka talaga muna sa lugar na tulad nito para makapag-isip-isip. Pero, alam mo sa totoo lang, nakukonsensya ako kasi dapat sa mga gantong oras nasa bahay na ako. Kasi kanina pa ako iniintay ng asawa ko eh. Buntis pa naman yun tapos hindi ko inuuwian kagad. Ay nako, dapat nga uwian mo na siya, lalo buntis siya. Wala ba siyang kasama sa bahay ninyo? Wala eh, wala na siyang kamag-anak dito. Ako lang yung kasama niya sa bahay pero may rason naman kung ba't ayoko umuwi, di ba? Ayos lang ba kung makipagkwentuhan ako sa'yo kahit konti? Oo naman, ayos lang. Meron lang kaming konting hindi pagkakaintindihan ng misis ko lalo na kakasal pa lang namin.
Tingin ko normal lang yan. Lalo kakakasal nyo lang pala. Ako, wala pa akong asawa o boyfriend pero madalas makwento sa akin ng mga kaibigan ko na in a relationship yung mga struggle nila ng partner nila. Siguro kasi kahit na matagal na kayo ng partner mo, meron at meron ka pa rin matutuklasan na ugali niya. Yun na nga eh. Buti sana kung matagal ko nang kilala yung asawa ko. Ibang alam ko na yung ugali niya pero hindi eh. Anong ibig mong sabihin? Medyo komplikado kasi kung paano kami nagkakilala at nauwi sa kasalan. Papadudot, hindi kami personal na magkakilala ni Miranda, ngunit nakita ko na siya na ng ilang beses dahil magkatabi lamang ang gusali ng aming opisina. Tapos ay nabanggit niya pa na palagi siyang tambay sa coffee shop na pinupuntahan ko noong gabi na yon na nagkataon namang paborito kong bilhan ng take-out na kape. Yun ang unang beses na tumambay ako doon dahil ayoko pang umuwi sa bahay namin. Sa totoo lang ay hindi ako yung ganong klase ng tao na palakwento ng problema sa iba. Madalas ay sinosolo ko lamang ang mga nararamdaman ko at hinahayaan na lamang na lumipas yon. Ultimo, sarili kong pamilya ay kakaunti lang ang nalalaman sa akin. Kaya ewan ko ba kung paano ko nakwento kay Miranda ang problema ko kay Paloma. Pero aaminin ko, papadudot, ng mga panahong yon ay gumaan ang loob ko pagkatapos naming magkausap ni Miranda, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, pinayuhan ako ni Miranda kung paano ko maayos ang pagsasama namin ni Paloma. Baka kasi tama siya na nasa akin din ang problema. Sa totoo lang ay pagkatapos ng pag-uusap naming yon ay marami akong bagay na naisip habang pauwi sa amin. At napagtanto ko nga ding dahil sa pagiging busy ko, nawala na ako ng panahon na kilalanin ng husto ang asawa ko. Kaya nga para makabawi ay sinimulan kong ayusin ang pakikipag-ugnayan ko kay Paloma. Hinabaan ko na rin ang aking pasensya pag may mga bagay siyang hindi nagagawa o ginagawa dahil sa iba't ibang kadahilanan. Mas iniintindi ko siya at nagpakasweet ako sa kanya bilang asawa. At bilang unang hakbang ay ginawa ko ang regular na date namin kahit sa bahay lamang at kahit nakasal na kaming dalawa, papadudot. Sigurado matutuwa nito si Paloma. Luto ko ba naman yung paborito niyang pagkain? Ano yung naaamoy kong mabaho? Ano mabaho? Wala namang mabaho rito. Meron. Ayan o. Alin? Itong niluto kong kaldereta? Oo, yan nga. Tsaka, kadiri. Pula na pula naman yan. Natural. Kaldereta nga, di ba? May kaldereta bang berde? Alam ko naman yun. Hindi ako bobo. Pero, nakakasura. Sobra ka naman magsalita. Niluto ko nga to kasi paborito mo to, di ba? Ha? Paano mo naman nasabi na paborito ko yan? Nung isang araw, di ba, paulit-ulit mong sinasabi na gusto mong kumain ng kaldereta, kaya pinagluto ko kita. Tsaka hindi lang naman ito yung niluto ko, meron pang iba. Ha? Bakit? Teka, anong meron? Hindi ko naman birthday ah. Tsaka hindi mo rin naman birthday. So, bakit nagluto ka ng marami? Ano ka ba, hindi naman kailangan may birthday para magluto ko ng marami, tsaka special, di ba? Hindi ka naman talaga nagluluto eh. Bihira lang tapos madalas mo pang lutuin yung mga instant na pagkain. Hindi rin naman ako magaling magluto kaya madalas umu-order na lang tayo kaya nagtataka lang ako na ang dami mong niluto. Well, ang totoo kasi naisip ko na simula ngayon ako na magluluto para sa atin. Para makakain din tayo na masusustansya at hindi na palagi nagte-take out.
Ay, wow. Anong nakain mo? Paloma naman. No offense pero nanibago lang ako eh. Tsaka sa busy mong yan, kilala kitang panay trabaho. Kulang na lang doon ka sa opisina ninyo matulog tapos bigla mong maiisip ang bagay na yan. Katapusan na ba ng mundo? Uy, masyado ka naman yata nag-overreact. Uy, hindi kaya. Hindi lang talaga ako sanay. Kaya nga masanay ka na kasi regular ko na itong gagawin, ha? Buti pa, kumain na tayo. Halika na rito sa mesa. Ipag-uurong kita ng upuan. Ay, wow. Talaga? Oo, diba? Nakakapanibago ka Yung totoo. May sakit ka ba? Lagnat? Ay, baka malala na yan Ano ba kasing problema mo? Wala akong problema. Mukha ba akong problemado? Huwag mo nga ibalik sa akin yung tanong ko. Huwag mo rin kasi akong tanungin ng ganyan. Para ka namang iwan. Ikaw ang parang ewan, dahil mo sinasabi. Puro ka ganito, ganyan. Hindi na ako nakarinig na magandang salita mula sa'yo kanina pa. Alam mo yata nakalimutan ko na iniinsulto mo yung luto ko. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Nakakadiri naman talaga yung luto mo At tsaka tama ka nung sinabi ko na gusto kong kumain ng kaldereta. Pero hindi ko naman sinabi na luto mo. Ang gusto ko, take out. Mamaya, di pa masarap yung luto mo Papadudod, hindi ko nagustuhan ang mga sinabi sa akin ni Paloma. Nasaktan ako ng husto lalo na at hindi pa nagtatagal noong mapagtanto ko ang mga pagkukulang ko sa kanya. Pero imbes na bigyan ako ng chance na bumawi ay binaliwalan niyang effort ko at ininsulto ang luto ko. Kaya sabihin niyo na ang isip bata ako ng gabing yon pero nagtampo talaga ako ng husto kay Paloma. Para magpahupa ng nararamdaman ay nakaugalian ko nang tumambay sa coffee shop kung saan kami nagkwentuhan ni Miranda. Gumaan kasi ang loob ko pag nandun ako kumpara pag nasa bahay namin. Tapos ay muling naulit ang pagkikita namin doon ni Miranda at pagkwekwentuhan ng saglit. Pero hindi nagtagal ay unti-unti na ring sumibol ang aming pagkakaibigan. Kaya lang merong nangyayari na hindi ko lubos na inaasahan, Papadudot. Ikaw, puro ka biro talaga, no? Anong ibig sabihin ito? Paloma. Ako nga, Damian. Bakit? Nagulat ka ba? Hindi mo siguro inaasahan ang pagsulpot ko rito ngayon, no? Sandali lang, pwede ba kumalma ka? Pinagtitinginan na tayo ng mga tao rito. Paano ako kakalma? Huling-huli ko kayo sa akto ng babaeng yan. Habang nagkakapit, nagtatawanan. Paloma, nagkakamali ka Hindi ako pwede magkamali. Malakas ang pakiramdam namin mga babae kapag nagloloko ang mga asawa namin. At ikaw, halika nga rito, tuturuan kita ng leksyon para malaman mo kung saan ka dapat lumugar sa buhay ng asawa ka. Paloma! Paloma! Aray ko! Paloma, bitawan mo si Miranda! Aray! Miranda naman palang pangalan itong kabit mo. Paloma! Excuse me! Di ako kabit ni Damian! Aray ko! Paloma! Paloma, ano ba? Bakit mo sinampal si Miranda? Kulang pa nga yung sampal na yan para sa kabit na kagaya niya. Hindi ko nga kabit si Miranda. Makinig ka naman! Kung hindi mo siya kabit, ano mo siya? Sige nga! Magkaibigan lang kami ni Damian. Wala kaming relasyon sa isa't isa. Hindi niya ako kabet, kaya wala kang karapatan na saktan ako. Sa tingin mo, maniniwala ako sa pinagsasasabi mo? Sa bagay, sino nga bang kabit ang aamin na kabit siya? Wala naman, di ba? Unless, proud kang kabit kaya gusto mo ipangalandakan sa buong mundo yung pagiging kabit mo! Paloma, tumigil ka na, sabi nakakaya ka. At ako pang dapat mahiya! Hindi ba dapat kayo ng babaeng yan? Kasi saan ka naman nakakita na may asawa kang tao pero nakikipag-usap ka pa sa ibang babae? Ano na lang ang iisipin sa'yo ng iba? Sige nga! Wala naman sigurong batas na bawal ako makipag-usap sa ibang tao, di ba? Malinis ang konsensya ko, namin ni Miranda. Tsaka, sana bago mo siya inakusahan, bago mo siya tinawag na kabit, inalam mo muna ang totoo. Malaki ang naitulong ni Miranda para ma-realize ko ang mga pagkukulang ko sa pagsasama natin. Kaya nga nagbago ako, di ba? Mas inisip kita, mas pinagtuunan ko ng pansin kung paano ko maaayos yung pagsasama natin. Pero anong ginawa mo?
Lagi mo nalang binabaliwala yung mga effort ko. Kung ano-ano pang pang-insulto yung naririnig ko mula sa'yo. Alam mo, para kang bata o maste. Ang hirap mong intindihin. Pero hindi pa rin yung dahilan para mangabit ka. Hindi ko nga kabit si Miranda. Wala kaming relasyon bukod sa pagiging magkaibigan. Eh dyan nga nag-uumpisa yung lahat eh. Kunwari magkaibigan. Kaibigan lang daw pero nagkakamabutihan na pala. Kaya wag na wag mo ako pinaglololoko Damian ha. Pare-pareho lang kayong mga lalaki. Yung mga estilo ninyo. Iisa lang kaya wag talaga ako. Papadudot na awat ko naman si Paloma sa pananakit niya kay Miranda. Agad ko siyang pinakalma kahit na galit talaga siya. Ultimo ako ay nasaktan ng asawa ko at wala siyang pakialam doon. Hanggang sa tumulong na rin ang mga tauhan ng coffee shop na kinakaroonan namin. Noong tumigil na sa pagwawala si Paloma ay napansin ko na paalis na si Miranda. Sinundan ko na lamang siya ng tingin kaya nasampal pa ako ng aking asawa. Sobrang nakakahiya ang mga nangyari at nag-away pa ulit kami ni Paloma sa pag-uwi namin sa bahay. Natural ay pinagtanggol ko ang sarili ko. Nangatwiran ako na wala akong ginagawang masama para pagbintangan niya na nagtataksil sa kasal namin. Pinaintindi ko sa kanya na maling-mali ang ginawa niyang pag-iiskandalo. Pero walang pagsisisi si Paloma, para sa kanya ay tama lang ang ginawa niya. Papadudod simula noon ay hindi na ako bumalik pa sa coffee shop na yon. At hindi ko na rin nakita pang muli si Miranda, Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, mabilis na lumipas ang maraming taon. Nagpatuloy ang buhay namin ni Paloma. At sa araw-araw na lamang na nagdaan ay palala ng palala ang konsumisyong hatid niya. Hindi pa rin siya maimis sa bahay at madalas na napapabayaan niya ang responsibilidad niya bilang isang ina at asawa sa amin ng anak niya. Simula kasi ng mga anak siya ay nagbuhay dalaga na si Paloma. Sa totoo lang ay hindi ko maasahan si Paloma bilang katuwang sa bahay namin. At kapag binabanggit ko sa kanya ang tungkol sa mga bagay na yon ay nagagalit siya at sinusumbat naman sa akin ang pakikipag-usap ko sa ibang babae. Siyempre nahihiya ako dahil ayokong marinig yon ng anak ko. Baka kung ano pa ang isipin niya tungkol sa akin na ama niya. At yon ang gustong mangyari ni Paloma, kaya pakiramdam ko ay napapaikot niya ako sa sarili niyang mga palad. Halimbawa pa ng mga ginagawa niya ay ang paghuthot niya sa akin ng pera at pananakot na iskanduluhin ang buong angkan ko pag hindi ko sinunod ang kagustuhan niya. Hanggang isang araw ay meron akong nalaman tungkol sa aking asawa, Papadudot. Alam ko kung anong narinig ko, Paloma. Huwag mo akong gawing tanga. Narinig ko na sinabi mo dyan sa kausap mo na hindi ka sigurado kung sino ang ama ng anak natin. Eh bakit ka kasi nakikinig sa usapan na may usapan? Kalalaki mong tao, napaka-chismoso mo. Ako pa talaga yung chismoso at may kasalanan kung bakit ko nalaman yon? Ha? Kung tutuusin, ang lakas-lakas ng boses mo habang nakikipag-usap sa cellphone. Pati yung anak nating tulog nagigising sa'yo. Parang wala kang pakialam. Wala tayong magagawa dyan, pinanganak na talaga akong ganito. At tsaka wag mo nga ibahin ang usapan. Hindi ko iniiba ang usapan. Tsaka bakit ikaw pa ang mas galit? Bakit hindi ako? Ako lang naman yung niloko mo. Hindi kita niloko, okay? Anong hindi? Sabi mo doon sa kausap mo, hindi ka sigurado kung ako yung tatay ng anak natin kasi tatlong lalaki yung nakagalaw sa'yo bago ako. Tapos sa akin mo lang pinakargo yung bata dahil ako yung mas uto-uto sa kanila. So kaya pala kung makadiman ka ng kasal nung nalaman nating buntis ka, wagas. Kasi... Ano? Di ka makapagsalita kasi totoo, di ba? Matagal naman na yun. Kasal na tayo at may anak na, di ba? Sa'yo man o hindi yung bata, kitang-kita ko naman kung gaano mo siya kamahal. Mas mahal mo pa nga yung batang yun kaysa sa akin eh. Kaya ano pa bang pinuputok ng butsi mo dyan? Bakit hindi ka na lang magpasalamat na ginawa kitang tatay? Di ba? Yun ang rason kung bakit kayo naghiwalay ng ex-girlfriend mo.
Hindi ka kamo niya mabigyan ng anak kaya... Hindi yun ang pinakarason kundi yung panluloko niya sa akin. Katulad na lang ng ginawa mo. Sobrang sama mo, Paloma. Binilog mo ang ulo ko. Pinaniwala mo ako. At hanggang ngayon, niloloko mo pa rin ako. Oo, mahal ko yung anak natin pero nakakagalit lang kung paano mo siya pinaako sa akin. Pag naalala ko kung paano katawang-tawa habang kausap mo yung kung sino man sa cellphone mo kanina at binibida mo pa yung ginawa mo para akong masisiraan ng ulo. Bakit? Pumayag ka naman na pakasalan ako at akuin ang anak natin, di ba? Bakit ka nagagalit dyan? Hindi mo talaga naiintindihan yung pinanggagalingan ko, no? Ha? Subukan mo kaya, ha? Subukan mo kayang lumagay sa posisyon ko nang malaman mo kung bakit nagagalit ako ng gusto. Palibasa kasi. Palibasa ano? Palibasa na baka babaw ng pangunawa mo. Anong sinabi mo? Oh, bakit? Totoo naman ah. Napakababaw mong klase ng tao. Wala kang pakialam sa nararamdaman ng iba. Sarili mo lang yung mahalaga sa'yo. Tingin mo, sa'yo lang umiikot yung mundo eh. Wala kang konsiderasyon sa ibang tao. Mahilig kang manisin ng iba, ni walang kalalim-lalim yung pagkatao mo, kaya imbis na akuin mo yung kasalanan mo, humingi ng paumanin at magbagong buhay, binabaliktad mo pa yung sitwasyon. Gusto mo laging lumabas na biktima ka, kahit ang totoo, kasalanan mo naman. Sana talaga hindi na lang kita nakilala. Sana hindi na lang kita pinakasalan. Papadudot, sobrang sakit ng nararamdaman ko nung nalaman ko ang katotohanan. Ayaw tanggapin ng sistema ko ang katotohanan na baka hindi ko anak ang batang dinala niya ng 9 na buwan sa sinapupunan niya. Magkaganon pa man ay alam ko sa sarili ko na mahal ko yung bata. Nananalaytay man ang dugo ko sa kanya o hindi. Kaya para mapatunayan ang koneksyon ko sa anak namin ay nag-insist ako ng DNA testing pero tinanggihan ni Paloma. Lalo lamang nagkalamat ang aming pagsasama at lumala ang pag-uugali ng aking asawa. Kaya isang araw ay nagdesisyon na lamang ako na gusto ko nang kumawala sa kasal namin. Gusto ko nang makipaghiwalay kay Paloma sa ayaw at sa gusto niya. At kahit na alam ko namang matrabaho at mahabang proseso ang annulment sa Pilipinas, ay buong loob ko na harapin at mapawalang bisa lamang ang kasal namin. Ngunit bago pa man mangyari yon, namatay si Paloma sa isang aksidente na hindi ko na lamang idedetalye. Dahil sa nangyari, ako na ang tumayong magulang sa anak namin at hindi ko na rin inalam kung kadugo ko ba siya o hindi. Ang mahalaga sa akin ay mabigyan ko siya ng maayos na buhay at magandang kinabukasan. Nagdaan ang ilang pang taon. Naisip ko pa rin si Miranda. Kumusta na kaya siya? Ano na kaya ang balita sa kanya? Palagi kong dalangin na magkita kaming muli dahil hindi pa ako nakakahingi ng tawad sa kanya. Hanggang isang araw, dininig ng langit ang panalangin ko. Hindi ko akalain na pagkalipas ng ilang taon, magkikita tayo muli. Ako nga rin eh. Simula kasi nung mangyari yung, alam mo na, yung sa coffee shop nun. Yung sumugod si Paloma? Oo, yun nga. Simula nun wala na talaga akong mukhang maiharap sa mga taong kakilala ko na nabalitaan yung pangyayari. Napagod na lang ako na ipaliwanag sa kanila yung panig ko kaya ako na lang mismo ang umalis. Nag-resign ako nun sa trabaho at pinursu ko ang pag-abroad. Sakto, may pending application ako nun sa Taiwan. Kaya pala hindi na kita nakikita doon sa building ng opisina nyo o kahit doon sa coffee shop na palagi mong tinatambayan nun. Nag-abroad ka na pala. Oo. At saka, wala na rin namang saysay na magkita pa tayo kasi, di ba, pamilyado kang tao. Alam mo, kahit na wala naman tayong ginagawang masama nun, kahit na magkaibigan lang tayo, hindi ko rin masisi ang asawa mo na mag-isip ng ganun dahil nga kasal kayo. Baka ganun lang talaga. Kumbaga, pinoprotektahan lang niya yung marriage niyo. Na-realize ko rin naman yan pero syempre nagigilty pa rin ako. Lalo na mali pa rin yung ginawa niya. Mali na sinaktan ka niya nung gabing yun. Nakakaya at nakakagalit.
Tapos hindi pa ako nakahingi ng tawad sa'yo kasi bigla ka nalang umalis dun eh. Wala naman ng rason para manatili pa ako doon. Sobra kayang nakakahiya. Ang daming mga mata na nakatingin nun. Nanguhusga. Nagsasabi ng opinyon at kuro-kuro pero... Alam mo, nakamove on naman ako nun. Napatawad ko na ang asawa mo. Lalo babae rin naman ako kaya ayos lang kahit na hindi ka na humingi ng tawad sa akin. Salamat pero gusto ko pa rin sana na patawarin mo kami, Miranda. Patawarin mo rin ako kasi hinayaan ko mangyari sa'yo yung bagay na yun. Naging mabuti kang kaibigan sa akin kahit na sa maiksing panahon pa lang nating nakikilala yung isa't isa. At mabuti rin yung intensyon mo para maging maayos yung pagsasama namin ni Paloma. Ilang siguro lahat ng tao nakakaunawa ng sitwasyon, lalo na yung asawa ko. Huwag mong sabihin yan. Asawa mo pa rin siya. Hindi na. Ha? Anong ibig mong sabihin hindi na? Nakipag-iwalay na ako sa kanya. Sa tingin ko kasi, di talaga kami compatible. Sinubukan ko naman maging mabuting asawa sa kanya pero siya mismo yung ayaw makisama. Paano ba naman sa araw-araw na lang na nagdaraan sa aming pagsasama, pakiramdam ko para namin sinusuka yung isa't isa. At ang pinakamasakit doon, ang pinakarason kung bakit ginusto ko na makipagkala sa kanya, yung pagsisinungaling niya sa akin tungkol sa anak namin. Kasi narinig ko mula sa usapan nila ng kaibigan niya sa cellphone na bukod sa akin, meron pa palang 3 lalaki nakagalaw sa kanya. At baka isa sa amin yung ama ng anak niya. Kaya yun, sa akin na lang niya pinakargo kasi ako yung mas madaling biktimahin. Napaka-uto-uto ko rin. Grabe. Diyos ko. Nakakalungkot naman kung ganon. Tama ka. Lalo na minahal ko yung anak namin para lang pagdudahan kung kadugo ko ba siya o hindi. Pwede bang malaman kung anong nangyari sa inyo pagkatapos nun? Well, bago pa maaprobahan ng korte yung annulment ng kasal namin, na-aksidente si Paloma na ikinamatay niya. Diyos ko po. Dami nangyari na. Oo. Parang roller coaster. Nakakabigla yan Well, hindi ako masaya na namatay siya dahil pinahalagaan ko pa rin naman si Paloma. Siya yung nanay ng anak namin. Wala na rin ako pakialam kung ako ba talagang tatay ng anak namin o hindi. Basta ang gusto ko lang, mabigyan siya ng maayos na buhay at kinabukasan. Siguro, kung masaya man ako ngayon, dahil sa wakas malaya na ako sa babae na hindi ko naman talaga lubusang minahal. Papa Dudut, masaya ako dahil nabigyan kami ng pagkakataon na magkita at magkausap ulit ni Miranda. At malaki rin ang pasasalamat ko sa kanya kasi naunawaan niya ang sentimiento ko ng mga panahong yon. Ang tanging priority ko na lamang ay ang anak namin ni Paloma. Kaya nga nagsisikap ako sa pagtatrabaho para masuportahan siya. Sa ngayon ay regular pa rin ang komunikasyon namin ni Miranda kahit na bumalik na ulit siya sa Taiwan. Sa mga nagtatanong dyan ay single po si Miranda. May naging boyfriend daw siya noon pero naghiwalay din sila. Sa totoo lang ay masaya ang puso ko sa tuwing kausap ko siya. Yun bang hindi nagmamadali, hindi nakakaramdam ng pressure. Kung ako ang tatanungin ninyo, gusto ko, Papa Dudut, na kilalanin pa siya ng gusto. At kung luluubin ay sumibol nawa ang aming pagkakaibigan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-ere sa inyong programa na Barangay Love Stories. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Damian. Ano ang masasabi mo sa ating Barangay Love Stories today? Aabangan namin yan sa aming comment section.